You call it a new generation, children of light, sons and daughters. We'll be a new generation. We carry your hope, your salvation. Sige, palakpakan po natin ang music team. So, mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Pwede mo batiin yung katabi mo, sabihin mo, mapagpalang araw ng linggo sa'yo. Lahat. Or sabihin mo, ako'y natutuwa, ako'y nagagalak, at nandito ka ngayon. Yeah. O pwede mo rin sabihin, at hindi tayo magkamuka. Yan. So, welcome po. Nasa ika-4 na yugto na po tayo ng ating serye na pinamagatan natin na Next Gen. And bakit po? Last ilang weeks na yung nakakaraan. 2 weeks po, sinelebrate natin yung ika-40th anniversary ng Victory. And bakit po Next Gen? Yes, why New Gen? New and Next. New Gen. Kasi po yung simbahan natin, we exist for 2 things. To honor God and make disciple. Pag kami pinalalim pa natin, we are establishing Christ-centered, Spirit-empowered, socially responsible churches in campus ministry, socially responsible churches in campus ministry in every nation. So sa madalit salta, ang simbahan po natin, ang puso po natin ay para din po sa campus. 40 years ago, nang may pumunta pong mga misyonaryo at nung pumunta po sila dito, yung mga bishop po natin ngayon, they are the first, or they are from the campus, and now they are the bishops that we had. So what do I mean? Yung campus po, ito po yung puso na meron po ang ating simbahan. Pwede mo ba tingnan ng iyong katabi? Sige, tingnan mo po yung mga katabi na meron. Ayun. I think. Natutuwa po ba kayo dahil magkakaiba ng edad na meron po tayo dito? Yan. We are multi-generation. At hindi lang po yon. Pati po mga volunteer natin, we are not only believe for the old generation, and we're thankful. Last Thursday, grabe po. Pagpasok ko po dito ng nauna pa po yung mga ushering team natin, and makikita mo, some of them are advanced today. Pwede ba natin palakpakan yung ushering natin? Talagang, yung inuupuan nyo po yan, hindi tayo makakaupo dyan ng maganda at yung malinis, malikabok, but grabe po yung passion na meron. But again, the aim pa rin ng mga ushering pastor, we need to raise younger kasi medyo nasakit na ang aming mga natawa yung mga ba't ba ako na pupunta sa ushering? So what do I mean? Pati po mga volunteer natin, when you go to the kids church, as young as 8 years old, nakanta na po, nagli-lead na po ng worship doon. And good job sa ating mga kids head and then po. But syempre po, let's congratulate din po yung bagong kasal. Yon! wala yung pinakamagandang babae nandun. And I just, tuwa din ako kay Mark. He's an engineer, di ba? But because his love for the young generation, nandito po siya, serving God. Inano niya yung karir niya. Mag-artista po dapat yan eh. Pero yung career niya, I don't care for my career, but he believed for the vision that we are here to train, to reach out the next generation. And not only that, we have also a visitor. Pwede ba tumayo yung mga taga-campus missionary natin dyan? Tarlac, Isabela, Yubel. Sige po, palakpakan natin. Maraming salamat sa inyong puso din na maglingkod sa Panginoon para sa campus. And so, bakit po ganun? Lahat ata po, palakpakan na ni Pastor Ron eh. Pero parang gusto ko pong ipaintindi sa inyo na everybody start for a campus. Ang puso ng simbahan ay sa campus. Bakit?
Kasi ito po yung puso ng Panginoong Diyos. And that's why po, ang series natin, pinag-usapan po natin si David. We start na si David po ay bata, and now si David po ngayon ay matanda na at paalis na po siya. But eto si Solomon na willing siyang suportahan, naniniwala siya sa kakayahan ni Solomon, yet alam niya yung capacity pero nandun siya to support pa rin Solomon. And can we all stand up and let's read the Word of God? In 1 Chronicles 29, 1-10. Verse 1, pagkatapos sinabi ni Haring David sa lahat ng mamayan ng Israel, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos ay bata pa at wala pang karanasan. Malaki ang gawain na ito dahil dahil ipapatay yung gusali ay hindi para sa tao, kundi para sa Panginoong Diyos. Ginawa ko ang lahat para maihanda ang mga materyales para sa templo ng aking Diyos. Maraming ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, mamahaling bato na onyx, at iba pang mamahaling hiyas at mga batong may iba't ibang kulay. At marami ring marmol. Verse 3, at dahil kagustuhan kong may tayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati personal kong mga ginto at pilak, bukod pa sa mga materyales na naipon ko para sa banal na templo. Ang ibibigay ko ay 100 toneladang ginto mula sa Ophir at 250 toneladang pilak. Ito ang gagamiting pangtanggal ng mga dingding ng templo. At para naman sa lahat ng mga kagamitan na gagawin ng mga platero, ngayon, sino ang gustong magbigay para sa Panginoon? Verse 6, pagkatapos kusang loob na nagbigay ang mga pinuno ng mga pamilya, mga pinuno ng mga lahi ng Israel, mga commander ng libo-libo at daan-daang sundalo at ang mga opisyal na itinalaga sa pamamahala ng mga ari-arian ng hari. Verse 7, nagbigay sila para sa pagpapagawa ng templo ng Diyos. 175 toneladang ginto, 10,000 perang ginto, 350 toneladang pilak, 630 toneladang tanso, at 3,500 toneladang bakal. May mga nagbigay din mga mamahaling bato at kinabi ito sa bodega ng templo ng Panginoon na pinamamahalaan ni Jehiel na mula sa angkan ni Gerson. Nagalak ang mga tao sa mga pinuno nila dahil kusang loob at taos-puso silang nagbigay para sa Panginoon. Labis din ang kagalakan ni Haring David. Tayo po manalangin. Lord, dalangin po namin, nabigyan mo kami ng kagalakan, puso na merong purpose, Panginoon, that every time we see a young generation or a campus who fulfill your purpose, it's a joy for us. Lord, we pray for today that in the time, Lord, nang si David po ay malapit na siyang mawala sa mundo, pero ang nais pa rin niya, Panginoong Diyos, ay i-fulfill yung purpose mo sa buhay niya. Lord, either we are young generation or old generation, we pray, God, that we will receive the passion to pursue your calling to all of us. Lord, thank you for the church na meron kami dito sa Victory Lucban. And we pray, God, kung ang tinitibok ng puso mo ay para sa kabataan na i-fulfill yung purpose mo, we pray as a church, it's also our heart to reach, to honor you, to make disciple for the young generation. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. Konting katanungan. Ano ang dati mong naririnig na ngayon ay sinasabi mo na rin? Meron ba kayong dating naririnig? Tapos ngayon, nung medyo umidad-edad ka na, sinasabi mo na rin? Oh. Sample. Sige, yung old generation muna. Ako, nung bata ako, parang lagi ko naririnig, Toy, Nini, papunta ka pa lang,
pero ako ay pabalik na. Yan. Sino yung dating nagsasalita noon, tapos naririnig mo lang, pero ngayon sinasabi mo na? Wala. Sige, ako na lang. Or meron ba kayo, ano yung dati mong nakikita, pero ngayon ginagawa mo na rin? Dati lang pagka may pumasok na amoy salumpas, lagi sa, baho, amoy matanda. Sino meron? Team, sorry. When the old men pass, stinky, smell old. Sige, naiintindihan mo, pa-translate na lang. Pero ngayon po, nararamdaman ko na rin yung mga nasakit, so, sinasabi ko na rin. But for us, sa church ba natin, ano ba yung kalimitan saying? Yung kasal ni Mark, nagpapicturan lahat, tapos may video daw. Alam mo sinabi, imbis na congratulations, sabi, change the campus, change the world. Woo! But it's our saying. Tama ba? Yun ang saying na meron po tayo simbahan. Pero as we look today, possible pa po ba na tunay ba na when we change the campus, we can change the world? As we read here, makikita po natin tatlong aspeto kung paano isinali ni David yung passion na meron siya, yung paano siya naglingkod sa Panginoong Diyos. Now, sabi niya, it's time na matatapos na ako. At ngayon, ipapasa ko kung ano yung meron ako kay Solomon. Again, we remember nung time, yung una natin topic, di ba, si Goliath, pinatay ni David sa murang edad. Tama ba? And alam natin yung mga nangyari. That's why, sabi niya doon, dala mo ang iyong espada at ang iyong baluti or parang something gano'n, sabi niya. Pero ako, papatayin kita gamit o dahil kasama ko ang Panginoong Diyos. Ganon katapang si David. Yes, hindi perfecto yung leadership na meron siya. But again, makikita natin dito na during the time na nagkasala siya, andun pa rin yung puso niya sa Diyos na lumapit at bumalik. That he's willing to repent, willing to give everything to the Lord so that nakabalik po siya doon sa liderato na meron siya. And this time, the background po nito, matanda na po si David, well advanced in years, and he has given his whole life to serve his God, the God of Israel, who called him from tending the sheep, delivered him from his enemies, and anointed him to be the leader of God's people. At ito po yung senaryo. In 1 Chronicles 29 verse 1, pagkatapos sinabi ni Haring David sa lahat ng mamamayan ng Israel, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos ay bata pa at walang karanasan. Malaki ang gawa na ito dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao kundi para sa Panginoong Diyos. Makikita mo dito yung puso ni David that bakit ganon yung puso niya na inilalathala niya sa iba na ako'y palis na. Suportahan niyo, para kasi sinasabi, suportahan niyo yung aking anak kahit yung anak ko ay bata pa at wala pang karanasan. Naramdaman mo na ba yun? Sino dito medyo nabigyan ka ng malaking task? Pero para sa'yo, parang hindi mo maarok yung task na yon na ibinigay sa'yo. Meron ba? Sige. Parang wala nakaka-relate sa akin. So parang ganun kalaki yung task, pero bilang tatay, nagsasalita si David. Sabi niya dito, ganun siya ka-willing, ganun siya ka-suportado kay Solomon. Kung tutusin, alam mo ba, it is his passion. Kasi papagawa daw po yung malaking yung templo ng Diyos. At nung siya nagsisilbi sa Diyos, bilang hari, sabi natin, nasa kanya na lahat kay David, di ba? He prepared all. But because God tell to David, hindi ikaw ang gagawa ng templo. Bakit? I think in
First Chronicle chapter 22 yon, na hindi ka gagawan ng templo kasi ang iyong ginawa ay marami ka ng pinatay, marami kang ano. So, it is not for you, but it is for Solomon. Alam po ni David na hindi siya ang pinili ng Diyos para magtayo ng templo. So, to give encouragement to all of us, why we can trust the young generation? Because it is God who chose the young generation to fulfill the mission. God chose the next generation to fulfill His mission. For all of us, alam natin na tinawag tayo ng Diyos to be a witness. Not only in dito sa Lukban, but to the ends of the earth. Tama ba? Pero hindi po pwede na tayo lamang. But we need to pass it on to the next generation. I think in the multiplication challenge na libro ni Steve Morel, ang lagi natin sinasabi, be careful to pass the baton. And ano ba yung bagay na ipinapas natin, the baton na meron tayo? It's our relationship to Jesus. That's why yung mission ng Panginoong Diyos, that everyone will bow down and confess that their mouth that Jesus is Lord, is not only for us, but it's also for the young generation. Yeah. God chose the next generation to fulfill His mission. God believed in campus, or God believed in youth. Naniniwala po ang Panginoong Diyos sa young generation. And remember, Jeremiah, bata pa po si Jeremiah nung tinawag ng Panginoong Diyos to become or magkameron ng ministry o prophetic ministry. Si Josiah, o wag na tayo lumayo, si David. So do not look down for our young generation. Ako po bilang tatay, I love playing basketball. Kahapon sabi, jersey number 23, Rondo Paranditi. Ganun ako. Pero behind tapos nakita ko yung ko, nandun nanonood, go daddy. Tapos maya-maya lapit sa akin, daddy, ba't hindi ka pumapasok? Bangko ka na naman. Tinatawanan. Tapos daddy, nakashoot ka na. Okay na. Parang gano'n. Pero alam mo, for me, sabi ko, hindi tatagal. Darating ako ng 45, 50, 60. It will end my career. But I choose to train my next Caleb. Parang ginana ko, Caleb, that nung una ayaw niya mag-train. Kasi sabi ko kay Hilal, honey, it's a good investment. Mahilig mag-basketball, sige, i-train natin, pa-train natin, ganyan. Kasi yun yung gusto niya. Sabi na, sige, ikaw magbabayad. Ang hirap pala nung pagka dumudukot ka na ng sarili mo, Sige, bayad. Pero minsan tinutulungan naman niya ako. Dati gusto ko sapatos. Pero nung gusto kong i-point out, ngayon, nag-benefit siya dun sa mga training. Pero nung una po, ayaw niya. Tapos ngayon, si G-Boy naman po namin, buti na lang wala dito, Si G-Boy naman po namin, mahilig sumayaw. So, sabi naman namin sa kanya, ini-enroll namin sa dance sport namin mag-asawa. Tapos nung in-enroll namin sa dance sport, ngayon, sabi ni Caleb sa kanya, ay nako, J-Boy, sigurado next time na meron uling i-enroll ng dance sport, i-enroll ka naman ng i-enroll ni Daddy. Hanggang sa matutunan mo at magustuhan mo na sumayaw. So parang they know that kung ano yung puso namin, why we need to train them. Alam nila na, kumbaga parang iniano namin na ito yun. This is the way how we train you. But in the same time, why? Because starting in time, we are not benefiting kung ano yung meron tayo. Sabi nga ni
I think ni Walter, parang ang goal ng isang leader ay maisipan niya na umalis doon sa trabaho na meron siya. At ang trabaho na meron siya ay mag-raise ng susunod sa kanya. Parang yung successor na meron siya. That's why, parent, sino dito pagka nakita niyo ang anak niyo, hindi man lang marunong maghugas ng pinggan. O sino dito, estudyante, ang sipag-sipag mo dito sa church, tapos sa bahay hindi ka naghuhugas ng pinggan, tapos sabihin mo, change sa campus, change the world! Hugas ka ng pinggan, maglaba ka rin. But why? Paano tayo maniniwala? Paano tayo campus maniniwala kayo na may mga anxiety, may mga parang kaya ba? Yes. Why? Because it's God who called us. It's God who appoint you. It's God who choose you to fulfill the mission of God. At the same time, to the old generation, we can entrust them. We can believe to them. Why? Because it's God who chose them. He set Solomon up for a greater success and greater glory. God's covenant is not only personal, but also generational. Kung tayo po ay nagpa-follow kay God, nag-obey, sinasabi dito na hindi lang yung blessing na natanggap mo ay para lang personal mo, but it's also for your next generation. Remember, like David to Solomon, because David follow God, obey God, love God. It didn't end up only to him, but he passed it on to Solomon. 1 Chronicle 22:7-10, David said to Solomon, "My son, I had it in my heart to build a house to the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, You have shed much blood and have waged great wars. You shall not build a house to my name, because you have shed a much blood before me on the earth. Behold, a son shall be born to you. You shall be a man of rest. I will give him rest for all his surrounding enemies. For his name shall Solomon, and I will give peace and quiet to Israel in these days. He shall build a house for my name, and he shall be my son, and I will be his father, and I will establish his royal throne in Israel forever." Grabe po ito, no? To the young generation, sabi ng Panginoong Diyos dito, kung kayo medyo nalalakihan doon sa purpose na binibigay sa iyo ng Panginoong Diyos, or medyo natatakot kayo to be effective witnesses sa klase nyo, sabi dito, he shall be my son and I will be his father. The God, the sovereign God who is great, God who made a lot of miracles, sabi dito, you can call him a father. It means he will take care of the mission na binibigay niya sa atin. Kaya mga magulang, do not worry. Do not worry for your daughter, for your sons. It's God who set their destiny. As a parent, what are we need to do? Pagkatiwala po natin sa Panginoong Diyos. Natitiwala ba tayo sa Diyos? Kumbaga parang, yes, sometimes, di ba yung sinasabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. And somehow, I don't know kung nagbabasa si Rizal ng Bible that time. Pero what he say, it's true.
Kahit anong sabihin ng mundo, anong pinapakita ng mundo. Pero ang sinasabi ng Panginoong Diyos, magtiwala tayo for our next generation. If you are the next generation, kapit lang kay Lord. He will use you to be effective witnesses in your campus. Yes. God is the one who chooses the next generation to serve His purpose. It is God's will that the next generation will serve Him. In this verse, 2 Chronicles chapter 22, God assures the great future of the next generation. Meron pong future ang kasunod na henerasyon. Nung binabasa ko po ito, napayak talaga ako. Lagi namin sinasabi ni Mark, we're old. Pagka may nakikita po kami dito na yung mga young generation na nag-exhort, nung minsan punta ako kids church, nagli-lead ng music, parang bata, they sing song for God. Sabi ko, Mark, yung pagiging pastor ko, I fulfilled the being a pastor. I fulfill being a dad. Minsan nag-usap kami, ano kaya kukunin na kurso ng anak ko? Paano kaya sila pagka nawala na kami? May mga conversation kami ng asawa ko na gano'n. Pero for us, yung makilala ng aming mga anak, mahalin ng aming mga anak, kung ano yung principle sa Bible, they will follow the principle of the Bible. As a parent, it is our success. Yeah, we have a lot of parang campus, minsan nakikita natin. Parang naiiyak ako. Mainit pala, pinagpapawisan yung mata ko. Parang, sino po dito, you love God? Magipalakpakan po natin yung mga nagmamahal sa Diyos. But as we loving God, pero kung hindi natin may tatransfer yan doon sa mga kasunod na salinlahi natin, there's a danger na hindi ito umabot sa susunod na generation. What is our assurance na itong Victory Lukban, pagdating uli ng another 40 years, ito'y vibrant na palaki ng palaki at palago ng palago. Maaaring hindi na tayo dito sa Ongbil, baka may sarili ng time building. How can we assure that? Sige. How can we assure that? If we pass it on to the next generation. God gave us a responsibility to reach out, to train, to believe for the next generation. Point number 2 natin, God gave us a responsibility to prepare the next generation. 1 Chronicles 29, 2-5. Ginawa ko ang lahat para maihanda ang mga materyales para sa templo ng aking Diyos. Maraming ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, mamahaling bato or onyx, at iba pang mamahaling hiyas, ang mga batong may iba't ibang kulay at marami ring marmol. Grabe, no? Sinabi dito lahat ng mamahaling materyales. Saan kaya gagamitin yung napakaraming ginto? Sabi ni ano dito, pag kinulang pa ito, or parang kahit yung personal ko, ibibigay ko. At dahil sa kagustuhan kong may tayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati ang personal na mga ginto at pilak, bukod pa ang mga materyales na naipon ko para sa banal na templo. Ang ibibigay ko na 100 toneladang ginto mula sa Ophir, at 250 toneladang pilak, ito ay gagamitin pangtapal sa dingding ng templo. Grabe, pantapal lang sa dingding ng templo. Ophir, Ophir with the F. At para naman sa lahat ng gagamitin ng mga platero ngayon,
Ano sinasabi niya dito, ganon ka-expensive yung ginagawang templo. He is willing to provide. He is willing to give all. Wala nang matira sa kanya. Kung ano yung pinaka-importante sa kanya, He is willing to give to support the young generation. Because it is His responsibility to train, to reach out the next generation to honor God and make disciple. This is a huge task. But nakita po natin doon na naniwala si David sa kakayahan ng kanyang anak. He is a mentor. He is also not a mentor but a coach to the young generation. Young generation, dalawa lang tayo pinag-usapan na young generation at medyo advanced in age. Young generation, sino yung coach mo to advance God's kingdom? Baka puro coach natin sa pagkanta, wala namang masama yan. Coach natin sa pag-aaral, okay po yan. Pero sinasabi po dito, who is our coach to fulfill God's calling onto us? And all generation, sino po yung kino-coach natin? Sino po yung mini-mentor natin to fulfill God's purpose into their life? Gabi po dito yung pag-prepare ng way ni David. It's so expensive. Totally na talagang buong todo suporta ang ginawa po ni David dito. He shows his approval, his support, not only physical but also spiritual. Pinakita niya kung paano niya minamahal ang Panginoong Diyos. 1 Chronicle 22:5. For David said, Solomon, my son, is young in inexperience, and the house of that is to be built for the Lord must be exceedingly magnificent, of fame and glory through all the lands. I will therefore make a preparation for it. So David provided materials in great quantity before his death. You know what? Makikita po natin dito, hindi lang siya, but he influenced others to prepare the next generation. Sabi niya sa Tagalog, in verse 5, sino ang gustong magbigay para sa Panginoon? Una muna pinakita niya, he shows na kahit ano, para nagsasalita siya dito, ganito gagawin ng templo. At itinalaga ng Panginoong Diyos, ang kasunod ko, ito ay si Solomon. Gusto kong gawin, pero hindi daw ako. Naniniwala ako sa Panginoong Diyos na ang kasunod na henerasyon. Itong ginawa ko. Ganito kamahal. Parang ginano niya, this is how I love God. Tanong. Sabi niya dito, sino ang gustong magbigay para sa Panginoon? He talk about his followers. He talk about yung mga leaders na meron siya, mga sundalo na meron siya. Ang tanong, handa rin ba kayong ibigay yung best nyo para sa Panginoon? And you know what's the response? I saw some of you. I want to do it. Pero gusto ko rin i-prepare kayo. It's expensive. Kailangan po ng matinding pasensya. Buti na lang yung anak ko, nagpapasensya din sa akin. Pero yung matinding pasensya. Sino dito mga nanay? Pakpakan naman natin yung mga nanay. Puro appreciation data ako ngayon ha. Pero totoo, ang hirap ng ginagawa ng nanay. Honey, thank you for being a nanay. 3 po yung anak niya, kasama ako, pangapat. Pero totoo ba? Minsan,
magkausap lang kami. O, kumusta ka? Yung parang ordinaryong usap, bigla na lang iiyak siya, tapos ang dami na niyang sinasabi, ganyan. Minsan nadadamay pa ako. But I really appreciate my wife. So if you are a husband, if you are a son, can we appreciate yung ano natin, yung mga nanay natin? Maraming pong salamat sa ginagawa nyo. You know what, sabi dito ni David, are you willing to give all? Hindi po madali. Bilang tatay, sino dito mga tatay? God gave us the responsibility to be a leader of our family. Nung una kami mag-asawa ni Lal, kitang-kita po mas mataas yung spiritual niya. Kasi kaya niya daw ako sinagot dahil sinabi daw po ni God. Kaya daw, parang gano'n. Pero, totoo po, mas mataas siya. Pero now, because she pushed me, Ron, I can see naman, sama. She prayed for me. I stand in the leadership naman. Oh. So, if you're a husband, if you are a man, sino dito men? Di ba kalimitan sa simbahan, mas marami, babae. Let's stand. As a man, let's stand to fulfill God's purpose into our life. Kung yung mga lasinggero nga dyan at saka yung mga kung ano nung ginagawa, matatapang sila. Pre! Tagay! Meron ako yung sumama ako dun sa namin, parang after the win nung team namin, sumama ako. Ang lakas ng loob niya, alam niya na pastor ako, talagang hindi, pastor, sige na. Inom ka na, sabi niya gano'n sa akin. Okay, hindi ako na inom. Pati yung mga kasama niya sila, hindi siya umiinom. Wait, lakas ng loob nito ah. I go, hindi nga ako umiinom. Ano yun, parang they don't care, even pastor ako. Pero gusto nila i-share. Gusto nila ibigay kung ano yung meron sila. Parang sa akin, for me, napapray na lang ako. Then, end up, hindi niya pinilit. Tapos maya-maya nung magkausap kami, Pastor, honestly, ako talagang ako'y tirador eh. Pwede mo bang pag-prayan ako? End up kami, nagpre-pray kami. Now, inad niya ako sa Facebook. It's my turn. I don't care. Sabi ko, I don't care. Magkasama tayo sa basketball, nakikita mo, mas magaling ka sa akin, I don't care. But my care is to share also the faith that I have. So men, ano ba yung mas meron tayo? Ano ba yung mas may gigil tayo? Let's live a life that God called us. We are a leader. Pwede ba tapigin yung mga men nakatabi mo? Sabi mo, you are a leader. Pwede rin ba natin palakpakan yung mga men na nandito? Maraming pong salamat sa inyo. If you are a man that's standing in the leadership na ibinigay sa inyo ng Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa inyo. Lagi pagka meron pong simbahan, lagi po nandun, mga manang, tama ba? When you go there, manang. Pero dito at least, maraming magagandang lalaki din palang manang-mana kayo sa pastor nyo. Boss Ian. There's a responsibility. So there's a responsibility. Hindi po madali. Pero are we willing? Tanong po, are we willing to give all for the Lord? Sabi po dito in verse 6, pagkatapos kusang loob na nagbigay ang mga pinuno ng mga pamilya, mga pinuno ng mga lahi ng Israel, mga komander ng libo-libo, daang-daang sundalo at mga opisyal na itinalaga sa pamamahala ng ari-arian ng hari. Nagbigay sila sa pagpapagawa ng templo ng 175 toneladang ginto, 10,000 perang ginto, 350 toneladang pilak,
630 toneladang tanso, 3,500 toneladang bakal, may mga nagbigay din ng mamahaling bato at itinabi sa bodega ng templo ng Panginoon na pinamahalaan ni Jelhel mula sa angkan ng Jenson. Sabi po dito in verse 9, nagalak ang mga tao sa mga pinuno nila dahil kusang loob, taos puso silang nagbigay sa Panginoon, labis din nagalak si Haring David. Sabi daw po may kusang loob, puso na nagagalak dahil sa pagbibigay na meron sila. We are not only preparing the way for them, but we are also showing the way for the next generation. That's why, sabi ko nga kanina, marami pong salamat. Pero hindi po ganun kadali. Sabi dito, ilang daan, ilang libon tonelada ang pinag-uusapan po dito. Kailangan ng matinding pasensya. Kailangan ng matinding panalangin. Kailangan ng taos puso. Para sinasabi doon, hindi lang narinig mo, pero mula sa puso. Na pag-alalay, pag-prepare for the next generation. And we cannot do it, we cannot give it if we don't have. Tama ba yun? Nakarinig ka na ba na sabi doon sa anak, oy, wag kang manigarilyo. Sabi naman ng anak, ba't di ako maninigarilyo? Naninigarilyo ka rin naman. Masama yan. Ay, sabihin mo sa sarili mo. Tandaan nyo po, pagka may monkey sa bahay nyo, ibig sabihin, may gorilla din sa bahay nyo. Nag-guess nyo ba? Pagka may unggoy, ibig sabihin, may gorilla. Ang ginagaya ng bata ay yung matanda. Hindi naman pwede yung matanda gumagaya sa bata, no? Minsan, kaya kami, we are not, sabi lagi namin sa anak namin, we are not perfect parents, but you can tell to us kung ano yung mali na meron kami. We are willing to hear sa kanila. And the same time, andun din kami bilang magulang to tell them what is right and what is wrong. Let's show them the way. Not always show them the way, but give them also a way na makapag-conversation sa atin kung paano. Showing them the way. Parang ako, they always ask, Daddy, kung hindi ka pastor ngayon, anong trabaho mo? Baka ako'y artista, sabi kong ganyan lagi. Tatawa lang kami, ganyan. Tapos, nung nagka-award sila, sabi ko, anak, good job, nagka-award ka. Ay, yung isa, high honor, hindi ko napabanggit. Yung isa, achiever. Tapos sabi niya doon sa isa, Daddy, kaya naman na high honor yan, nagpa-tutor yan, pag-tutorin mo ako ngayon, and I will become high honor din, sabi niya doon. Okay. Makalipas ang isang taon, achiever pa rin. Tinuloko ko, sabi ko, anak, akala ko ba high honor ka? Ba't achiever ka rin? Ikaw nga sabi ko sa ikaw nga kahit achiever, wala. Parang, so sabi ko lang sa anak ko, anak, wag mo lang intindi si Daddy. What do I mean? We cannot give what we don't have. Tama ba? Sabi ko, that's my story nung wala pa akong Diyos. Pero ngayong may Diyos na ako, ito yung istorya ng buhay ko. Parang wag mo lang isipin, wag mo lang balakin. Third point na meron tayo, live a life worship to the Lord. For David, he know God. For David, he know what is really important. It is Jesus. He's not only showing the way, but he show the way. Who is the way? It is Jesus. Many conversation na meron kami, especially
Kikwento ko sana yung si Alexia nung ano. Okay lang, kwento kita. Ay, di wag na ikaw. Siguro si G-boy namin, nung last time conversation na sakyan kami, when you die, where are you going? Laging ganun yung mga tanungan namin. When you die, where are you going? Sabi niya, heaven? Why? Because I'm doing good. Again, babalik ulit kami doon sa conversation. Jesus Christ died because we are sinners. If we accept Him as Lord and Savior, we will be saved. Then ulit-ulitin mo, lagi lang niya yan, na somehow hindi niya naiintindihan, pero later on, pag pinapaulit-ulit natin, they will understand who Jesus is. Action, speak louder than voice. Yan. Words, yan. Basta yun. Action speaks louder than words. Pero the way paano po tayo namumuhay, ito po yung nakikita ng ating mga. That's why yung prayer po dito ni David, pinupuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi niya, O Panginoong Diyos na aming ninuno ni Jacob, sa inyo ang kapurihan magpakailanman. Sinasadya dito na ang kapurihan, ang lahat na meron ako, ang lahat ng ginagawa ko, it is for all for your glory. Verse 11, makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila, kapuri-puri, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit, nasa lupa, kayo ang hari, O Panginoon, at higit kayo sa lahat. Alam ni David that everything that he has ay ito'y mula o may-ari nito ay ang Panginoon. He is the source of everything. Lahat na meron tayo dito, lahat ng na-enjoy natin dito, parang sinasabi niya na everything will pass away. But only the word of God will remain. Parang sinasabi niya, everything will pass, but the greater things na meron tayo dito ay yung relasyon na meron ako sa Panginoong Diyos. Verse 12, sa inyo nagmula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang mamamahala sa lahat ng bagay, makapangyarihan kayo na nagpapalakas at nagbibigay ng kapangyarihan sa sinuman. Ngayon, O aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo, pinupuri sa inyong kagalang-galang na pangalan, pero sino po ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami na nag-uungapaw na kaloob gaya nito. Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Live a life of worship to the Lord. For David, walang silbi yung mga bagay. Kumbaga for us, siguro in the world, ganun kahalaga yon. Ba't tayo magbibigay ng expensive? Sa Diyos ay pwede naman, simple lang, ganto lang. Ba't ako maglalaan ng oras? Ba't ako maglalaan ng ability, ng talent na meron ako for God? Pero for David, alam niya, it is very clear to him na ang buhay niya ay hindi lang para sa kanya, pero ang buhay niya ay mamuhay na may pagsamba at may pagsamo sa Panginoong Diyos. The way he lived is about that. Paano mamuhay ng nagpupuri sa Diyos? Hindi lang po every Sunday that when we worship, but it's about our self-sacrificial, our lifestyle, how to please our God. Can I call the music team? As I end, let our desire to see the next generation succeed in serving God be our personal devotion to God. Kung paano po natin minamahal ang Diyos, it will be also may pasa din po natin sa kasunod na salinlahi natin.
the success of a leader, it is his successor. At kung mag-work Yung success po na meron tayo ay hindi po yung mga na-achieve na meron tayo, but kung sino po yung susunod sa atin. It's not accident na ang simbahan po natin multi-generation. Maraming pong salamat sa mga advanced in age. Because kahit ang lalakas ng sounds natin dito, minsan pagka ang gugulo ng mga campus natin, ako po medyo naririndi na rin ako ngayon. Nandun na ako nasa gitna lang ako. Yan. Sometimes, magulo. Pero maraming pong salamat because you stay here in our church because you know kung ano yung puso natin. Our puso natin ay para sa young generation. And you know what? When David shared this to the leaders na meron siya, ganun po nag-aalab yung puso niya sa Panginoong Diyos. Ganun nag-aapoy. Sabi nga, when the fire burning, the vision leaks. Kung ganun po nag-aalab yung ating mga puso sa Panginoon, yung vision na meron po ang Panginoong Diyos sa atin, it will truly leaks. Can we pray? Let us close our eyes, bow down our head. Let us pray. Lord, thank you for all of us who is here. Me as represent to the old generation, I pray, God, that like David, he did not choose his only the fame na meron siya. O he did not choose na pilitin na siya yung magtayo ng templo. But because he know that God is the one who chose Solomon, he is willing, not only willing, but truly he live a life worship to you, God. That even the most expensive thing na meron siya, most important, maybe his ability, maybe his talent, is willing to give for the young generation. Lord, I pray for today that let your vision to us today, that as older generation, we are here to dream big for the young generation. Lord, I pray that as old generation, we are willing to sacrifice all, like the Bible says in 1 Chronicle 29. David knew that Solomon is inexperienced or young, but because you tell him that it's you who choose them, I know, Lord, and we know that if we change the campus, we can change the world. Lord, I pray that we are here to support, to provide everything that they need, to pray for them, also to be a catalyst to them, that as we love you, they will also love you, Jesus. Lord, bless our old generation today, God. May I call Mark to pray for the young. As Pastor Ron is speaking, can we give a praise to God for opening our eyes? One thing is for sure, reaching out the next generation is not something that we could accomplish in a day. Mahirap po mag-raise ng next gen. Even ako po ay part ng next gen. I was raised as a student before. And it took years. And even up till today, God is preparing me, God is raising me, God is teaching me through the leaders that I have and even the colleagues that I have. But it's not worthless. When we reach the next generation,
it's a worth of investment. When we reach the next generation, it's all worth the wait. Because as Pastor Ron said kanina, we will all leave this place. We will all live this earth, here in earth. But who will stand for the word of God? Who will preach the gospel to the next generation? Who would tell to these people that God, Jesus died for them, loved them, died on the cross to show that His love, His grace to these people. It is us. It is you. Tingnan mo yung katabi mo. Walang ibang gagamitin ng Panginoon, kapatid, kung hindi ikaw. If you are a student here, walang ibang gagamitin ng Panginoon kung hindi ikaw sa mga kaklase mo. If you are a family here, if you are a parent, walang ibang gagamitin ng Panginoon kung hindi ikaw ang mag-preach ng gospel sa pamilya mo. If you are a single professional, walang ibang gagamitin ng Panginoon kung hindi ikaw para ipamalita ang mabuting balita sa mga tao ito. God will use us wherever we are. But today, as we preach, as we share, and as we pray for the next generation, our hearts will all be full of gladness, and we will invest to them. Sabi nga ni David kanina, are we willing to invest to the next generation? Ulitin ko ulit, are we willing to invest to the next generation? Yes and amen. But this is my prayer for the next generation. Solomon has this conversation with God. Kanina, as Pastor Ren is praying, sabi ko, ano kaya pag-pray ko, pag pinag-pray ako? Ang daming pwedeng ipag-pray. Ang daming pwedeng i-ask ni Solomon kay God. He could pray for material things. He could pray for money. He could pray for power. He could pray for authority. Pero ano yung pinag-pray niya? Lord, give me wisdom. Can I call on all the students in front here? If you're a student, whether you're in high school, whether you're in college, whether you're serving right now, if you're a student, can you pray? Can you join me here in front? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa mga estudyante na to? These is students. Sabi nga kanina, have a bright future. Ay, nakikita niyo ba yung diamante sa lupa? These are the students. We're looking forward 5 years, 10 years, 15 years from now. They're the one who will stand here, preach the gospel. They're the ones who will stand in the campus, preach the gospel. They are the ones who will stand in their workplaces, preaching the gospel. And they were the ones who will stand in their families, preaching the gospel. And they are the worth of investment. And it's all worth the wait. And because as we put our trust and hope into God, we are putting our trust and believe that they have a future. They can change the campus and they can change this world. So Lord, I pray. Pwede po ba tayo tumayong lahat as we extend our hands to them. Lord, thank you for these students. Right now, Lord, hindi nila nakikita agad yung ano nila, yung future nila sa Panginoon. But Lord, as I believe God is visiting you in your dreams right now. God is giving you a vision to your campuses. There's so much deposit in you that God has been given to you. It's now the time that you will discover your purpose and your calling to God. Hindi ka lang ganyan, kapatid. You can say to yourself, I will not stay just like this. Just graduating and doing schoolworks. I have a mission. Tell to yourself, I have a mission. I have a mission to my campus. I said, Lord, give me wisdom. Lord, we have a calling. Give us a wisdom, Lord, on how we will manage our time. Lord,
on how we will manage our emotion, and at the same time, on how we will manage, Lord God, to express, to preach the word to our classmates. Lord, kami yung gagamitin mo. Ako yung gagamitin mo. This is my prayer to you guys. God will use you. Tell to yourself, God will use me. God will use me to preach the gospel and to speak the word of God to my classmates and to my friends. Just Lord, give me this wisdom that I need to take, God, so that I could, Lord, materialize, Lord, your calling and purpose that you have given, Panginoon. And as the older generation, God, that we are here, we are solely believing, sold out, God, that these people, these students are the next generation that we are raising, and believing that they, as we pass on the baton to them, God, they're ones who will multiply. Churches from churches, Lord, hindi lang Lukban, but we are believing, Lord, will be churches in sa mga karatig bayan namin, God. The gospel will expand because, God, you will use these students, God, to preach your word to them, God. Just, Lord, for this, give us the wisdom to speak your word. Give us the boldness and the confidence, God, to speak your word. As we sing this song, God, as we worship you, Panginoon, our hearts cold, Panginoon, you can have all of us, God. Lord, there's no turning back anymore, God. Lord, ikaw lang yung kailangan namin, Panginoon, as we sing, Panginoon, as we declare, God. Lord, we believe that as you are all I need, Panginoon. You are all we need, God. There's no turning back anymore. And even as a student, there's no turning back, God. As we decide today, God, to walk with you, to walk through you, and to walk in faith, Panginoon, believing that you will use us, Panginoon, there's no turning back, God. Lord, thank you as we worship, God, today. Lord, we believe, Lord, that you are with us, God. You are with us, Lord. In Jesus' name. Can we continue to worship God?